Magandang umaga po sa bawat isa po sa atin, mga kapatid. Sa umaga pong ito, tayo po ay muling sasamba sa ating pong Diyos. At tayo po ay magse-celebrate sapagkat sa bawat araw ng ating pong buhay, tayo po ay pinagpapahala po ng Diyos. Kaya naman sa araw na ito, sa ating pong sama-samang pagsamba, luluwalhatiin po natin ang ating pong Diyos. Sa araw na ito ay ating pong ipapahayag ang ating pong pagpapasalamat sa kabutihan, katapatan, kadakilaan ng ating pong Diyos. Samahan niyo po ako mga kapatid dito po sa aklat po ng Colossus chapter 3 verse 16 hanggang 17. Ganito po ang sinasabi po ng mga talata. Ang salita ni Kristo ay hayaan ninyong lubusang manatili sa inyong puso. Turuan ninyo at paalalahanan ang isa't isa ng may buong karunungan. Buong puso kayong umawit ng mga salmo, mga himno at mga awiting espiritual na may pagpapasalamat sa Diyos. Ano man ang inyong gagawin o sasabihin, gawin ninyong lahat sa pangalan ng Panginoong Hesus at sa pamamagitan niya'y magpasalamat kayo sa Diyos Ama. Pinagpala po ng Diyos ang pagkakabasa ng kanya pong mga salita. Tayo po ay umuko, tayo po ay saglit na manalangin. Dakilang Diyos at aming Ama, sa umaga pong ito, Panginoon, kami po, O Diyos, ay nagpapakumbaba sa iyo pong harapan sapagkat kinikilala po namin, O Diyos, ang iyo pong kapangyarihan, kadakilaan, kinikilala po namin, O Diyos, ang iyo pong kabanalan. Kaya naman, O Diyos, sa umaga pong ito, inihaharap po namin sa iyo ang aming pong mga sarili. Kung kami man po, O Diyos, ay nagkulang, nagkamali, nagkasala, sinadya man po namin ito o hindi, ikaw ang higit na nakakakilala sa bawat isa po sa amin. Kaya naman, O Diyos, kami po, Panginoon, ay lumalapit po sa iyo na nagpapakumbaba sapagkat kami po, Panginoong Diyos, ay patuloy, Panginoon, na kumikilala sa iyo, O God. At tinihiling po namin na kami po, O Diyos, ay pong patawarin, linisin, sa lahat po, O Diyos, ng aming pong kalikuan, O Diyos, upang sa umaga pong ito ng aming pagsamba sa iyo, ikaw po, O Diyos, ay malaya po naming mararanasan sa aming pong mga buhay at ang pagpupuri, pagsamba po namin sa iyo, Panginoon. Ito naman po, O Diyos, ay magdudulot ng kagalakan sa iyo, O Diyos. So Lord, tinay nga po, Panginoon, pagpalain niyo po ang kabuuan ng aming pong pagsamba ngayong umaga. Pagpalain niyo po, O Diyos, ang bawat pamilya nasa kanilang mga tahanan. Pagpalain niyo po, O Diyos, yung mga kasama po namin ngayong umaga sa online worship service na ito. At nawa nga po, Panginoon, makatagpo ka po ng bawat isa po sa amin, O Diyos. So Lord, tunay nga po, Panginoon, anumang kilos o gawa ng kaaway ay hindi po namin pinahintulutan sa amin pong mga tahanan at higit sa lahat sa gawain pong ito, O God. Sapagkat ikaw lamang, O Diyos, ang siyang amin pong pinahintulutan na maghari sa amin pong mga buhay, sa amin pong mga pamilya, sa amin pong mga tahanan. Banal na Espiritu, aming Diyos, ikaw po, Panginoon, ang siyang mga siwa sa bawat isa po sa amin. Sa iyo po, Panginoong Hesus, ang lahat ng papuri, lahat ng pagpapasalamat sa matamis na pangalan ni Hesus na aming Panginoon tagapagligtas. Amen. Amen at amen. Patuloy po tayong umawit at magpuri sa ating Panginoon sa umagang ito. Dahil sa umagang ito, God is always on our side. Kaya naman sama-sama po tayong magpuri na may pasasalamat sa Kanya. God is fighting for us. God is on our side. He has overcome, yes, He has overcome. We will not be shaken. We will not be moved. Jesus, you are here. God is fighting for us. God is on our side. He has overcome, yes, He has overcome.
He has overcome, yes, He has overcome. We will not be shaken, we will not be moved. Jesus, you are here. I will live, I will not die. The resurrection power of Christ alive in me, and I am free in Jesus' name. Carrying our burdens, conquering our shame. He has overcome, yes, He has overcome. We will not be shaken, we will not be moved. Jesus, you are here. I will live, I will not die. The resurrection power of Christ alive in me, and I am free in Jesus' name. I will live, I will not die. I will declare and lift you high. Christ revealed, and I am healed in Jesus' name. God is fighting for us, pushing back the darkness, lighting up the kingdom that cannot be shaken. In the name of Jesus, enemies defeated, and we will shout it out, shout it out. God is fighting For us, pushing back the darkness, lighting up the kingdom that cannot be shaken. In the name of Jesus, enemies defeated, and we will shout it out, shout it out. God is fighting for us, Pushing back the darkness, lighting up the kingdom that cannot be shaken. In the name of Jesus, enemies defeated, and we will shout it out, shout it out. God is fighting For us, pushing back the darkness, lighting up the kingdom that cannot be shaken. In the name of Jesus, enemies defeated, and we will shout it out, shout it out. I will live, I will not die. The resurrection power of Christ alive in me, and I am free in Jesus' name. I will live, I will not die. I will declare and lift you high. Christ revealed, and I am healed in Jesus' name. In Jesus' name. in Jesus' name, In Jesus' name. Tunay nga, Panginoon, na sapat ka sa buhay namin, Panginoon. Na kung dumadaan man kami sa mga pagsubok, Lord, alam namin na You will fight for us, Panginoon. yes Lord, You will always, yes Lord, tulad nga, Panginoon, sa pangako mo, na hindi mo kami iwan at pababayaan, Panginoon. Salamat sa pangako mo, Panginoon. Opo Panginoon. Salamat sa mo, Panginoon. Hallelujah. Yes. In Jesus' You gave it all for me. My soul desire, my everything. It's all I ask is devoted
You are the love that rescued me, and all I am is devoted to you. And oh, how could I not be moved, Lord, here with you? So have your ways in me, 'cause Lord, there is just one thing that I will see. This is my heart, my one desire is to be where you are, Lord, now and forever. It's more than a song. My one desire is to be with you, is to be with you, Jesus. Let's sing, how could I fail? How could I fail to see you are the love that rescued me, and all I am is devoted to you. And oh, how could I not be moved, Lord, here with you? So have your ways in me, 'cause Lord, there is just one thing that I will sing. This is my cry, my one desire is to be where you are, Lord, now and forever. It's more than a song. My one desire is to be with you, is to be with you. This is my cry, my one desire is to be where you are, Lord, now and forever. It's more than a song. My one desire is to be with you, is to be with you.
be with you, to be with you. This is my cry, my only desire, Yes, to Jesus. be where you are, Lord, now and forever. It's more than a song. My only desire is to be with you. Yes, oh God. Is to be with you, Jesus. It's to be with you, Lord. Is to be with Yes, you. oh We give you thanks and praise. Magandang umaga pong muli sa bawat isa po sa atin, mga kapatid. Sa umaga pong ito, tayo po ay magpapatuloy sa ating pong pagsamba sa pamamagitan po ng pakikinig ng salita po ng ating pong Diyos. Sa umaga pong ito, mga kapatid, ang ating pong teksto ay masusumpungan po natin sa Lucas chapter 17, verse 11 hanggang 19. Buksan niyo po ang inyo pong mga banal na kasulatan at ako po ay inyo pong samahan sa pagbabasa po ng ating pong teksto. Ang sabi po ng mga talata ay ganito: sa paglalakbay ni Jesus papuntang Jerusalem, nagdaan siya sa hangganan ng Samaria at Galilea. Habang papasok na siya sa isang nayon, sinalubong siya ng 10 ketongin. Tumigil ang mga ito sa may kalayuan at sumigaw, "Jesus, Panginoon, mahabag po kayo sa amin." Pagkakita sa kanila ay sinabi ni Jesus, "Lumakad na kayo at magpatingin sa mga pari." Habang sila'y naglalakad, silang lahat ay gumaling at luminis. Nang mapuna ng isa na siya'y magaling na, nagbalik siyang sumisigaw na nagpupuri sa Diyos. Nagpatira pa siya sa paanan ni Jesus at nagpasalamat. Ang taong ito'y isang Samaritano. Hindi ba't 10 ang pinagaling? Tanong ni Jesus. Nasaan ang 9? Wala bang nagbalik upang magpuri sa Diyos, kundi ang dayuhang ito? Sinabi ni Jesus sa kanya, "Tumayo ka na at umuwi. Pinagaling ka ng iyong pananampalataya." Tumayo ka na at umuwi. Pinagaling ka na ng iyong pananampalataya. Nawa po sa umaga pong ito, mga kapatid, ay masumpungan din po natin ang biyaya ng Diyos, ang biyaya ng kagalingan ng ating pong Diyos sa ating pong mga buhay. Saglit po tayo yumuko, mga kapatid. Tayo po ay manalangin. Sa umaga pong ito, Panginoong Diyos, nagpupuri po kami, nagpapasalamat sa iyo sapagkat malaya po kami, O Diyos, na nakapag-aaral ng iyo pong mga salita. Maraming pong salamat sa pagpapala na idudulot po nito sa amin po mga buhay. Dalangin po namin sa iyo, O Diyos, na patuloy ka po na magpakahayag sa bawat isa po sa amin. At nawa nga po, O Diyos, matutunan po namin, O God, na tanggapin na may pananampalataya ang iyo pong mga salita upang ang biyaya po nito ang maranasan po namin sa amin pong mga buhay, O Diyos. O Lord, tinay nga po, Panginoon, purihin ka, sambahin ka sa matamis na pangalan ni Jesus, na aming Panginoon tagapagligtas. Amen at amen. Sa umaga pong ito, mga kapatid, ang ating pong tema ay Thanksgiving. Ano ho? Sapagkat tuwing meron po tayong Fifth Sunday, tayo po ay nagkakaroon po ng Thanksgiving Sunday. At ginagawa po natin yon, mga kapatid, na tayo po ay sama-sama na nanananghalian dito po sa ating pong church. So dahil nga po, nasa panahon pa rin po tayo ng pandemya, hindi po natin ito magagawa. Subalit, maipagpapatuloy pa rin po naman natin yung ating pong pagpapasalamat sa ating pong Diyos. So, di ho ba, kapag Thanksgiving Sunday po natin, ang buong pamilya po ay magkakasama, dito po sa church at sabay-sabay po tayo na nanananghalian. So, yun pong mga
inilalaan po natin po doon mga kapatid, yun po ay ihahandog na lamang po natin sa ating pong Diyos bilang pagkilala at pagpapasalamat po natin sa kabutihan at katapatan ng ating pong Diyos. Sa mga nagdaang mga Sunday po mga kapatid, tinalakay po natin yung mga pangalan ng ating pong Diyos. So meron na po tayong 4 na natalakay. Ano ho? Kung inyo pong naalala, yung pangalan niyang Yahweh, yung pangalan niyang Adonai, yung pangalan niyang Jehovah Rapha, ang pangalan niya pong Jehovah Jireh. So, pansamantala po mga kapatid ay ating pong iiwan po muna yon. Pero sa susunod po na linggo, pagpapatuloy po natin yung ating pong pag-aaral patungkol po sa pangalan ng ating pong Diyos. Sapagkat naniniwala po tayo mga kapatid na napakahalaga na lumalim po tayo sa pagkakakilala po natin sa atin pong Diyos. Kaya naman po mga kapatid, sa umaga pong ito, patungkol po sa pagpapasalamat ang ating pong pag-aaralan. Ano po? So meron pong dalawang magkaibigan na ang pangalan po ay Sarah at Hannah. Ano po? Sila po ay naging magkaibigan sa panahon pa po na sila po ay nasa high school at nung sila po ay mag-college hanggang sa magsipag-asawa na po sila ay nananatili po yung kanila pong pagiging malapit na magkaibigan. Ano po? At every week po meron po silang bonding. Nagkakaroon po sila ng mga kwentuhan patungkol po sa kanila pong mga kasalukuyan, mga sitwasyon. Ano po? So si Sarah po, ang kanya pong napangasawa po ay isang seaman. At dahil po doon mga kapatid, sa kanila pong pamumuhay ay masasabi po na nakaaangat po sila. Ano ho? Nakakaangat po sila. Samantalang po si Hannah, yung kanya pong napangasawa naman po ay isa pong ordinaryong empleyado po sa isang supermarket. Ano ho? Kaya po mga kapatid, sa kanila pong pang-araw na pamumuhay, sapat-sapat lamang po yung kinikita ng kanya pong asawa. Ano po? Subalit, ang pagkakaiba po nila mga kapatid, si Sarah po, kapag sila po ay tuwing nagkikita, lagi po siyang meron pong complain. Ano ho? Meron po siyang reklamo sa buhay. Ano po? At the same time po mga kapatid, hindi ho siya nakukontento doon sa kung ano man ang meron po sila. Ano ho? Samantalang si Hannah naman po mga kapatid, lagi pong bukang bibig niya yung pagpapasalamat sa kabutihan po ng Diyos sa kanila pong buhay. Na bagamat maliit lamang po yung kita ng kanya pong asawa, pero nararanasan po nila yung kagalakan sa kanila pong pang-araw-araw na pamumuhay. So makikita po natin doon mga kapatid na meron po silang magkaiba na kalagayan sa kanila pong mga buhay. Si Sarah po, lagi po siyang may complaint. Ano ho? Samantalang po na meron naman po silang mga higit na kakayanan para mamuhay ng mas maayos. Ano po? Pero si Hannah po, sa kabila po, na limited po yung kanila pong resources, pero nandun pa rin po yung kanya pong pagpapasalamat, nandun po yung kanyang kagalakan sa kanila pong buhay. Ano ho? Ayon po sa survey mga kapatid, ano ho, marami daw pong mga tao na mapagpasalamat. Ano ho? Sila daw po yung mga tao na kung saan ay higit na nakakaranas ng kapayapaan sa kanila pong mga buhay. Ito po yung mga tao na meron pong magandang perspective o pananaw sa buhay. Ano ho? Sila rin daw po yung lagi pong nakakaranas ng kagalakan sa kanila pong mga puso, anuman po ang kanila pong mga sitwasyon na kanila pong pinagdadaanan. Ano po? At doon naman po sa mga taong puro po complain, puro reklamo sa buhay, yung mga tao na hindi po nakukontento sa kabila po na napakarami po nilang tinatangkilik sa kanila pong mga buhay, pero sila po, mga kapatid, yung hindi nakakasumpong ng tunay na kagalakan sa kanila pong mga puso. Subalit, yung mga tao na marunong magpasalamat sa lahat ng
tinatanggap po nila, nararanasan po nila, sila po yung mga tao na ang puso ay lagi pong nagagalak. Ang sabi nga po ni Oprah Winfrey, be thankful for what you have. You end up having more if you concentrate on what you don't have. You will never ever enough. Ang sabi po ni Oprah, tayo daw po ay magpasalamat doon sa mga bagay na meron po tayo. At makikita po natin, na napakarami po pala, tayong may pagpapasalamat sa Diyos. At kung tayo daw po ay magpo-focus, tutuon doon po sa mga bagay na wala po tayo, talaga pong masasabi po natin na talagang kawawa po tayo. Wala po tayo. Sabi nga po ni Carlos Castaneda, we don't need more to be thankful for. We just need to be more thankful. We don't need more to be thankful. Hindi ho natin kinakailangan na mas marami pang pagpapala para tayo po ay magpasalamat. Ang kinakailangan lang po natin, mga kapatid talaga, yung tayo po ay lalong maging magpasalamat. Ganito naman po yung sabi po ni Haring David, mga kapatid, sa awit chapter 9, verse 1 and 2. I will praise you, O Lord, with my whole heart. I will tell all of your marvelous works. I will be glad and rejoice in you. I will sing praise to your name, O Most High. Pupurihin kita, Yahweh, ng buong puso ko. Mga kahangang-hangang ginawa mo ay ipapahayag ko. Dahil sa iyo ako ay aawit na may kagalakan. Pupurihin kita, O Diyos, na kataas-taasan. Makikita po natin dito, mga kapatid, sa buhay po ni Haring David, na dahil siya po ay lagi pong nagpupuri, lagi po siyang nagpapasalamat sa Panginoon, lumilitaw po sa kanya pong puso, namumutawi po sa kanya pong mga bibig, yung kagalakan na kanya pong nararanasan. Being thankful leads to happiness. Ang pagiging mapagpasalamat, ito po ang nagdadala po sa atin sa tunay na kaligayahan. Bakit po? Sapagkat lagi mong nakikita yung mga biyaya, mga pagpapala na nararanasan natin sa ating pong mga buhay. Subalit yung mga ungrateful, yung mga hindi marunong magpasalamat, ang lagi po nilang nakikita ay yung kanila pong kawalan. Kaya po, mga kapatid, napakaganda po na sa buhay po natin, tayo po ay mapagpasalamat. Ang totoo po, mga kapatid, ang kailangan lang po natin talaga, yung mata po natin, ay lagi pong bukas. Upang sa ganon, makita po natin kung gaano po tayo ka-bless. Kasi nga po, mga kapatid, yung mga pagkakataon, yung mga mata po natin kung saan-saan po kasi nakatingin. Kaya naman hindi ho natin nakikita kung paano po tayo pinagpapala ng Diyos. Pero kung bukas po, ito pong ating mga mata, makikita po natin na tayo po pala ay puno ng pagpapala mula po sa ating pong Diyos. Bakit nga po ba natin kinakailangan maging mapagpasalamat? Sa buhay na ito. Una po, because God commanded us to be thankful. Kailangan po nating maging mapagpasalamat sapagkat ito po ay utos po ng Diyos. Ito po ay ipinagagawa ng Diyos sa atin. Makikita po natin, mga kapatid, doon po sa Lumang Tipan, nung tawagin niya po ang kanya pong bayan, ang mga Israelita, meron po siyang mga sinabi, meron po siyang mga itinuro, meron po siyang mga inutos sa mga Israelita, napakarami pong mga batas. Pero isa po doon sa mga utos na ibinigay po sa kanila ng Diyos, yung sila po ay marunong magpasalamat. Na sila po ay magpasalamat sa lahat po ng ginagawa ng Diyos sa kanila pong mga buhay. At makikita po natin yan doon po sa Deuteronomy chapter 26, verse 1 to 19. Na sinasabi po doon, mga kapatid, kapag sila po ay dumating na po doon sa lupang ipinangako ng Diyos, at sila po ay nagsipagtanim na po doon at
yung mga pananim po nila ay nagsipamunga, yung unang ani po nila. Yun po ay kanila pong dadalhin sa Panginoon. At yung unang ani na yon, mga kapatid, yun po yung gesture ng kanila pong pagpapasalamat sa ating pong Diyos. Kaya daladala po nila yon, mga kapatid, doon sa lugar na ituturo ng Diyos, at yung pong mga first fruit po nila ay kanila pong ihahandog sa atin pong Diyos bilang pagpapasalamat at pagkilala po nila doon sa kabutihan at katapatan ng ating pong Diyos sa kanila pong mga buhay. So makikita rin po natin dito, mga kapatid, inutos din po ng Diyos sa kanila na ibigay din po nila yung kanila pong mga ikasampung bahagi ng kanila pong mga tinatangkilik, ng kanila pong mga tinatanggap o yung kanila pong mga pinagkakakitaan bilang pagpapasalamat at pagkilala rin po doon sa katapatan ng ating pong Diyos. Kaya po sabi po doon sa verse 16 ng chapter 26, ngayon ay binigay na nga sa inyo ng Diyos ninyong si Yahweh ang mga tuntuning ito. Sundin ninyo ito ng buong puso't kaluluwa. So makikita po natin dito, mga kapatid, bakit kinakailangan po nating maging mapagpasalamat? Kasi nga po, mga kapatid, ito po ay utos ng Diyos. Sa ating pong mga buhay. Maging mapagpasalamat po tayo sa ating pong Diyos. Pangalawa, because the Bible teaches us to be thankful. Itinuturo po ng banal na kasulatan, na tayo po ay maging mapagpasalamat. Sabi po ng awit 106 verse 1, purihin si Yahweh, pasalamatan siya sa kanyang kabutihan, pag-ibig niya'y tunay, laging tapat, kailanman. Tingnan niyo po, mga kapatid, dito po sa talata, ang binabanggit po dito, kung bakit dapat po silang magpasalamat, ay dahil po doon sa kabutihan ng Diyos. Dahil po doon sa pag-ibig ng Diyos, dahil po doon sa katapatan ng Diyos. So, ibig sabihin po, mga kapatid, kahit wala kang material things sa iyong buhay, meron ka pa rin maipagpapasalamat sa ating pong Diyos. Bakit? Kasi ang Diyos mo ay mabuti. Ang Diyos mo ay puno ng pag-ibig. Ang Diyos mo ay tapat. Kailan pa man. Kaya po doon sa talatang binasa po natin, doon sa Colossus chapter 3, verse 16 hanggang 17, makikita po natin doon, mga kapatid, na binabanggit din po yung tungkol po doon sa pagpapasalamat sa atin pong Diyos. So, mapapansin po natin na doon sa dalawang talata, sa verse 16 at verse 17 ng Colossians chapter 3, dalawang beses po na binanggit yung pagpapasalamat sa Diyos. Sa unang Tesalonica chapter 5 verse 18, ang sabi po ni Pablo, at magpasalamat kayo sa Diyos sa lahat ng pagkakataon, pagkat ito ang kalooban ng Diyos para sa inyo, sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus. So, ang sabi po ay lahat daw po, ng bagay ay ating pong ipagpasalamat. So, ibig sabihin, maganda man, hindi man maayos ang sitwasyon po natin, ipagpasalamat pa rin po natin dahil yun po yung kalooban ng ating pong Diyos. Sa awit 100 verse 4, ang sabi po, pumasok sa kanyang templo na ang puso'y nagdiriwang, umawit na nagpupuri sa loob ng dakong banal, purihin ang ngalan niya at siya'y pasalamatan. So tingnan po natin, mga kapatid, ito pong talatang ito. Ang background po nito, mga kapatid, yung salimista, nag-aanyaya po na sa pagpunta po nila sa templo, sila po ay pupunta po doon na may pagdiriwang, meron pong kagalakan, at higit sa lahat, mga kapatid, meron pong pagpapasalamat sa kanila pong mga puso. Kaya po, mga kapatid, dapat po kapag tayo po ay pupunta upang manambahan sa ating pong Diyos, dapat po, mga kapatid, naandun po sa puso po natin yung kagalakan. Dapat po naandun po sa puso po natin yung pagpupuri. Dapat makita po ng Diyos yung pagpapasalamat po natin. So, hindi lang po tayo pupunta sa church dahil kailangan po natin pumunta dahil Sunday, kundi pupunta po tayo na meron po tayong purpose, meron po tayong layunin, at ang nais po natin ay tayo po ay magpuri, tayo po ay sumamba, tayo po ay magpasalamat sa ating pong Diyos. So, makikita po natin, mga kapatid, na hindi lang dahil ito ay utos ng Diyos, kundi ito po ang sinasabi po ng banal na kasulatan.
Pangatlo po, because the Lord expect us to be thankful. Ano ho? Inaasahan po ng Diyos, mga kapatid, na tayo po, ano ho, ay magpapasalamat. Ano ho? Sa lahat ng ginagawa ng Diyos sa buhay ng bawat isa po sa atin. Di ho ba doon sa binasa po natin sa Luke chapter 17, patungkol po doon sa mga 10 ketongin na pinagaling po ng Panginoon. Bumalik po yung isa. Ang sabi po ng Panginoon, hindi ba't 10 ang pinagaling? Tanong ni Jesus, nasaan ang siyam? Nasaan ang siyam? Makikita po natin, mga kapatid, na hinahanap ng Lord yung mga taong pinagaling, yung mga taong pinagpala, hinahanap po ng Diyos. Para ano? Para sila po ay magbalik ng pagpapasalamat sa ating pong Diyos. Hindi po ba kayo pinagpala, mga kapatid? Di ho ba lahat po tayo ay pinagpala ng Diyos? Ano ho? Napakarami po mga bagay na masasabi po natin na pagpapala ng ating pong Diyos sa ating pong mga buhay. At dahil po doon, meron po tayong dahilan para magpasalamat palagi sa ating pong Diyos. Yung buhay lang po natin, mga kapatid. Ano ho? Na pagkagising po natin sa umaga, ano ho? Malakas po tayo. Taglay po natin yung buhay na nagmumula sa ating pong Diyos. Ano ho? Meron po tayong sariwang hangin. Ano ho? Na nalalanghap. Samantalang kung pupunta po kayo sa mga ospital, mga kapatid, at makikita nyo po yung mga tao na naka-oxygen po doon. Ano ho? Nagbabayad pa po sila para lang sila po ay makahinga at mabuhay. Pero tayo po, mga kapatid, dito po sa labas, ano ho? Dito po sa tahanan po natin, di ho ba? Nakalalanghap po tayo ng sariwang hangin. Hindi mo binabayaran. Ano ho? Yan po yung biyaya ng Diyos sa buhay po natin. Kaya naman po, mga kapatid, sa araw-araw ng ating pong buhay, lagi po tayong may blessing. Kaya po, dapat araw-araw din po, meron po tayong inaalay na pagpupurit, pagpapasalamat sa ating pong Diyos, sapagkat yan po ay inaasahan ng Diyos sa buhay po ng bawat isa po sa atin. Pang-apat po, because we have God who is able to meet all our needs. Sapagkat meron po tayong Diyos na meron pong kakayanan na abutin ang lahat ng ating pong mga pangailangan. Katulad po doon sa binasa po natin sa Luke chapter 17, verse 11 hanggang 19. Makikita po natin doon, mga kapatid, meron pong 10 lalaki na lumapit po sa ating pong Panginoong Kristo. Ito pong mga lalaking ito, meron po silang sakit, isang uri ng sakit na wala pang nakatutuklas kung paano mapapagaling yung ganoong klase ng karamdaman. So, ibig sabihin po, mga kapatid, yung ganong klaseng karamdaman, mga kapatid, ay wala na pong lunas. At sila po ay naghihintay na lamang po ng kanilang pong kagalingan, ng kanilang pong kamatayan. Ano ho? Kaya po, mga kapatid, ito pong mga taong ganito, sila po ay inilalagay po doon sa isang isolation. Ano ho? Para nang sa ganon, hindi na po sila makapanghawa pa. Ano ho? Kaya naman po, mga kapatid, meron pong mga taong may ketong na umaalis po doon sa mga pasilidad na gano'n. Ano ho? Sapagkat ayaw po nila na nag-i-stay lang po sila doon sa isolation room na yon, na naghihintay po sila doon ng kamatayan. Parang sa COVID, di ba sa panahon po natin ngayon, di ba? Nababalitaan po natin, meron pong mga ina-isolate, nababalitaan po natin na tumakas sapagkat ayaw niya po na manatili po doon sa lugar na kung saan para po ba siyang nakakulong. Ano ho? So, ganoon din po, ito pong mga taong ito na meron pong ketong. Ano ho? Sila po ay tumatakas. Kaya nga po, mga kapatid, sa pagtakas po nila, sila po ay balot na balot. Para ano? Para hindi mapansin na sila po ay may ketong. Ano ho? So, ito pong mga taong ito, ano ho? Sila po ay nagkaroon ng pagkakataon na makalapit po sa ating pong Panginoong Kristo. Kaya naman, yung pagkakataon na yon, hindi na po nila pinalagpas pa. Ano ho? At ang sabi po doon sa verse 13, at sumigaw, Jesus, Panginoon, mahabag po kayo sa amin. Ano ho? So, nagkaroon po sila ng opportunity na makalapit po sa ating Panginoong Kristo, at nung sila po ay nakalapit, hindi na po nila sinayang yung pagkakataon na meron po sila. At sumigaw po sila ng napakalakas at tinawag po nila yung pangalan ng ating pong Panginoong Hesus. At ang sabi nila, Panginoon, mahabag po kayo sa amin.
narinig po ng ating pong Panginoong Hesus yung kanila pong panalangin. Ano ho? So, ang sabi po ng verse 14, pagkakita sa kanila ay sinabi ni Jesus, lumakad na kayo at magpatingin sa mga pari. Umayo na kayo at pumunta kayo doon sa mga pari o doon sa mga saserdote. Yung mga saserdote po kasi mga kapatid, sila po ang nagbibigay ng parang patunay na sila po ay magaling na sa anumang uri ng kanila pong karamdaman. Kaya sabi po ng Panginoon, pumunta na kayo doon sa mga saserdote. At sumunod naman po sila. So, sa kanila pong paglalakad, napansin po nila na sila po ay nagsigaling na sa kanila pong mga karamdaman. So, makikita po natin dito mga kapatid, na ang ating pong Diyos, siya po ay may kakayanan sa lahat ng ating pong mga pangangailangan. Sapagkat nakita po natin dito mga kapatid, na yung kanila pong karamdaman na wala pong lunas sa panahon po na yon, pinagaling po ng ating pong Panginoong Kristo. Kaya po mga kapatid, napakarami po nating dahilan para maging mapagpasalamat sa araw-araw ng ating pong buhay. Ang sabi pa po sa isang quotation, the unthankful heart discovers no mercies, but the thankful heart will find in every hour some heavenly blessing. Yun daw pong puso na hindi po marunong magpasalamat, ang nakikita niya lang po mga kapatid, yung mga kawalan. Pero daw po yung isang tao na meron pong puso na mapagpasalamat, lagi daw po niyang nasusumpungan sa bawat oras ng kanya pong buhay yung mga heavenly blessing, yung mga biyaya na galing po sa langit. When a person doesn't have gratitude, something is missing in his or her humanity. Kapag daw po ang isang tao ay hindi po marunong magpasalamat, hindi po marunong kumilala doon po sa mga biyaya at pagpapala na kanya pong nararanasan, meron daw pong nawawala sa kanya pong pagkatao. Ibig sabihin po, may kulang. So, ibig sabihin po mga kapatid, dapat ang pagpapasalamat po pala ay dapat po matik. Automatic. Na everyday, mga kapatid, sa ating po mga buhay, paggising po natin, magpapasalamat po tayo sa Diyos. Bago po tayo matulog, magpapasalamat po tayo sa Diyos dahil napakarami pong biyaya at pagpapala na tayo po ay tinanggap sa ating pong Diyos. Kaya po mga kapatid, sa buhay po natin talagang marami po tayong maipagpapasalamat sa Panginoon. Kahit po wala po tayong napakaraming mga bagay-bagay sa mundo pong ito, hindi po yun dahilan para hindi po tayo makapagpasalamat sa ating pong Diyos. Napakarami pong dahilan para tayo po ay magpasalamat. Paano po ba tayo magpapasalamat sa ating pong Diyos? So dito po sa talatang binasa po natin mga kapatid, sa Luke chapter 17 verse 11 hanggang 19, ilang katotohanan po ang makikita po natin dito para tayo po ay maging mapagpasalamat sa ating pong mga buhay, sa lahat po ng ating pong nararanasan sa ating pong mga buhay. Una po, by recognizing the works of God in our life. By recognizing the works of God in our life. Kapag nakikita natin, kapag kinikilala po natin yung mga gawa ng Diyos sa buhay po ng bawat isa po sa atin. Ang sabi po dito sa verse 11 hanggang 16, as Jesus continued on toward Jerusalem, He reached the border between Galilee and Samaria. As He entered a village there, 10 men with leprosy stood at a distance, crying out, Jesus, Master, have mercy on us. He looked at them and said, Go, show yourselves to the priest. And as they went, they were cleansed of their leprosy. One of them, when he saw that he was healed, came back to Jesus shouting,
Praise God! He fell to the ground at Jesus' feet, thanking him for what he had done. This man was a Samaritan. Ano ho? So doon po pala sa 10 may sakit, meron pong isang lalaki po doon na Samaritano. Ano ho? Alam naman po natin na kapag sinabi pong Samaritano na ito po ay half-Jew. Ano ho? Half-Jew. Ano ho? Kaya po mga kapatid, dito po, ano ho? Isa naman pong Samaritano ang hinighlights ng ating pong Panginoon. Di ho ba meron pang isa yung Good Samaritan na itinuro po ng ating Panginoong Kristo na nagpakita po ng kanya pong pag-ibig sa kanya pong kapwa, kabutihan sa kanya pong kapwa, at dahil po doon, ni-recognize ng ating pong Panginoong Hesus yung kanya pong kabutihan. At yun po ay isang Samaritano. At dito po mga kapatid, isang Samaritano na naman po ang nagpakita po ng isang katangi-tanging attitude. Ano ho? Sa kanya pong buhay. Ano ho? Sapagkat dito po sa talata, makikita po natin na siya po ay meron pong, sila po ay may karamdaman at ang sakit po nila ay ketong. Ano ho? Katulad po ng sinabi ko po kanina, yung ketong po ay wala pa pong cure. Ano ho? That time, wala pa pong gumagaling sa ganong klase ng karamdaman sapagkat wala pa pong natutuklasan pa na mga gamot o panlaban sa ganong klase ng karamdaman. So, nung mabalitaan po nila ng ating pong Panginoong Kristo, ay naandun po sa kanila pong lugar, sila po ay nagkaroon ng pagkakataon upang sila po ay lumapit po rito, humingi po ng tulong upang sa ganon, sila po ay makasumpong ng biyaya mula po sa ating pong Panginoon. Kaya naman sila po ay nagsisigaw. Ano ho? At sila po ay humingi ng tulong sa ating pong Panginoong Kristo. At ang sabi po nila, Panginoon, mahabag po kayo sa amin. Ano ho? Ang Panginoon naman po, mga kapatid, ay napakamahabagin. Ano ho? Lalo-lalo na po, mga kapatid, kapag nasusumpungan po ng ating Panginoong Kristo, yung kanila pong pananampalataya. Ano ho? Talaga naman pong pwedeng hindi pansinin ng ating pong Panginoon. At nakita niya po, mga kapatid, yung pananampalataya. Ano ho? Ng mga ito. Dahil hindi naman po sila tatawag sa ating Panginoong Kristo at hihingi ng tulong kung sila po ay walang pananampalataya po dito. Hindi po nila papansinin ng ating pong Panginoon. Pero dahil nga po may pananampalataya po sila sa ating pong Panginoon, sumigaw po sila ng tulong sa ating pong Panginoong Kristo. At ang sabi naman po ng ating pong Panginoon, go, show yourselves to the priest, and as they went, they were cleansed of their leprosy. Pumunta na kayo doon sa punong pari. Ano ho? Magpa-check kayo. Ano ho? Kung kayo ay magaling na. So habang sila po ay naglalakad, ang sabi po, napansin po nila na sila po ay magaling na. Ano ho? Sila po ay magaling na. Ano ho? Marahil po mga kapatid, sa kanila pong paglalakad at napansin po nila na sila po ay magaling na, ganun na lamang po yung kanila pong excitement. Ano ho? Kaya naman po, ito pong Siyam, ano ho, nagpatuloy po doon sa pagpunta po doon sa punong saserdote sapagkat yon ang paraan para sila po ay mabigyan ng go signal na sila po ay malinis na at makabalik po sila sa kanila pong mga pamilya. Pero mga kapatid, iba po itong Samaritano. Ano ho? Dahil nung mapansin niya po na siya po ay magaling na, siya po ay bumalik sa ating pong Panginoong Kristo. Bakit po siya bumalik? Ano ho? Bakit po siya bumalik? Bakit po yung Siyam nagpatuloy po? Ano ho? Kasi nga po mga kapatid, ni-recognize niya yung gawa ng Diyos sa kanyang buhay. Ano ho? Ni-recognize niya, kinilala niya na kaya ko gumaling ay dahil sa aking Panginoong Kristo. Ano ho? Kaya naman ang sabi po rito mga kapatid, siya po ay bumalik. Ang verse 15 ang sabi, one of them, when he saw that he was healed, come back to Jesus shouting, praise God! He fell to the ground at Jesus' feet, thanking him for what he had done. This man was a Samaritan. Ano ho? Bakit po kaya binanggit pa ho dito, this man was a Samaritan? Ano ho?
So ipinakikita po rito mga kapatid na yung siyam, probably mga Hudyo, na dapat sila po yung unang bumalik, ano ho, para magpasalamat sa Diyos sapagkat sila po yung bayan ng Diyos, sila po yung pinagpala ng Diyos, sila pa po yung hindi nakaalala doon sa nagpagaling po sa kanila. Ano ho, sa halip sila po ay nagpatuloy. Ano ho, subalit ito pong Samaritanong ito, siya po ay bumalik. Ano ho? Bumalik po siya sa ating pong Panginoon na nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pong Diyos. So bakit po siya bumalik sa ating Panginoon at siya po ay nagpasalamat? Kasi po, ni-recognize niya yung mga gawa ng Diyos o yung gawa ng Diyos sa kanya pong buhay. Alam niyo po mga kapatid, sa buhay po natin, kung tayo lamang po ay magiging totoo ano ho, sa ating pong mga sarili at sasabihin po natin ano ho, na anuman ang meron ako, anuman ang tinatangkilik ko, ito ay dahil sa biyaya ng Diyos. Yun po yung time na kung saan lalapit din po tayo sa ating pong Panginoong Kristo, luluhod din po tayo sa ating pong Diyos dahil nais po nating magpasalamat sa lahat ng ginawa ng Panginoon sa ating pong mga buhay. Ang isa po sa dahilan mga kapatid kung bakit hindi po natin ma-recognize yung gawa po ng Diyos sa buhay po natin. Kasi kine-credit po natin yung anumang meron tayo, anuman ang naabot po natin, kine-credit po natin sa ating pong mga sarili. Ano ho? Kaya naman hindi ho natin masabi sa Lord na salamat, kundi ang pinasasalamatan po natin yung ating pong mga sarili. Kasi kaya ko naabot yung ganito dahil sa pagsisikap ko, dahil sa katyagaan ko, etc., etc., etc. Pero mga kapatid, sino ba ang nagbigay sa'yo ng kalakasan? Sino ba ang nagbigay sa'yo ng karunungan? Sino ba ang nagbigay sa'yo ng mga kakayanan? Hindi po ba ang ating pong Diyos? Ano ho? Di ho ba ang ating pong Diyos? Kung ganun po ang ating pong kaisipan, kung ganun po ang ating pong pananaw, lagi po nating makikita yung lahat ng ginagawa ng Diyos sa buhay po ng bawat isa po sa atin. At ito po ang magbubunsod sa atin, ito po ang magtutulak sa atin upang lumapit sa Diyos, lumuhod sa Diyos, at magpasalamat sa ating pong Diyos. Katulad po ng lalaking Samaritano. Minsan po mga kapatid, ito po yung nakalulungkot. Ano ho? Nakatotohanan. Na kung minsan, mas mapagpasalamat pa yung mga unbelievers kaysa sa mga believers. Ano ho? Mas mapagpasalamat yung mga walang pagkakakilala sa Diyos kaysa doon po sa meron pong pagkakakilala sa Diyos. At yun po ay pinatotohanan po dito sa talatang pinag-aaralan po natin mga kapatid. Di ho ba? Ang sabi po ng Panginoon, ang sabi po rito ng talata, this man was a Samaritan. Ano ho? At doon po sa may, doon po sa verse 17, ang sabi, hindi ba't 10 ang pinagaling? Tanong ni Jesus, nasaan ang siyam? Wala bang nagbalik upang magpuri sa Diyos, kundi ang dayuhang ito? Ano ho? Ang dayuhang ito, na ang tinutukoy po ay yung Samaritano. Parang ganito yung sinasabi, mabuti pa tong Samaritanong ito, marunong magpasalamat sa ginawa ko sa kanya. Samantalang yung mga Hudyo na pinagaling ko rin ay hindi man lang bumalik sa akin at sila ay magpasalamat. Ano ho? So, ang isa pong prinsipyo mga kapatid upang tayo po ay maging mapagpasalamat ay yung lagi nating nakikita. Ano ho? Yung gawa ng Diyos sa buhay po natin. Ano ho? At hindi po natin sinasabi, ito ay dahil sa aking karunungan, ito ay dahil sa aking kakayanan, ito ay dahil sa aking diskarte, ito ay dahil sa akin. Kapag lagi pong ganon mga kapatid, hindi ho natin talaga mapapasalamatan ng Diyos. Bakit? Kasi hindi mo makikita na yung kung ano man ang meron ka, iyon ay dahil sa gawa ng Diyos sa buhay mo. Kaya po mga kapatid, napakahalaga po na nakikita po natin
na anuman ang meron tayo, anuman ang tinatangkilik po natin, anuman ang posisyon po natin, yan po ay dahil sa biyaya lamang ng ating pong Diyos. Yan po ay dahil sa gawa ng ating pong Diyos. Ano ho? Pangalawa, na prinsipyo na makikita po natin dito para po tayo ay maging mapagpasalamat sa ating pong Diyos. Ano ho? By showing your gratitude to God's goodness in your life. By showing your gratitude. Ano ho? Ang sabi po ng verse 15, one of them when he saw that he was healed, come back to Jesus shouting, praise God. He fell to the ground at Jesus' feet, thanking him for what he had done. This man was a Samaritan. Ano ho? So dito po mga kapatid, makikita po natin, ano ho? Hindi lang po siya nagpapasalamat, ano ho? Kundi ipinakita niya rin po sa pamamagitan po ng kanya pong pagkilos, yung kanya pong pagpapasalamat. Ano ho? Ibig sabihin po mga kapatid, ito pong lalaking ito, ano ho? Yung kanya pong pagpapasalamat, may kasama po pong action. Ano ho? Ibig sabihin po mga kapatid, hindi lang po sa salita. Ano ho? Meron pong kilos na ipinakita upang maipahayag niya yung kanya pong pagpapasalamat sa ating pong Diyos, sa kanya pong kabutihan na naranasan niya po sa ating pong Diyos. Ano ho? So, kaya po mga kapatid, dapat ang pagpapasalamat po natin hindi po natatapos po dito. Dito po sa ating pong labi. Tama po na tayo po ay nag-uusan lang pagpapasalamat po sa Panginoon. Pero dapat din po mga kapatid na ipinakikita rin po natin yung pagpapasalamat po natin sa pamamagitan po ng ating pong mga kamay, sa pamamagitan po ng ating pong mga paa. Ano ho? So, ibig sabihin po noon, mga kapatid, yung pagpapasalamat natin, dapat meron pang kasamang kilos. Meron pong kasamang paggawa. Alam niyo po, si Haring David, mga kapatid, ano ho? Siya po, sa kanya pong buhay, lagi niya pong nire-recognize yung kabutihan ng Diyos sa kanya pong buhay. Anuman ang meron siya, anuman ang narating niya, anuman ang naabot niya, anuman ang kanya pong posisyon, lagi niya pong sinasabi na ang lahat ng ito ay dahil lamang sa kabutihan ng ating pong Diyos. Kaya naman, ang sabi niya po doon sa awit 116 verse 12 hanggang 19 ay ganito, what can I offer the Lord for all He has done for me? Ano ang maihandog ko sa aking Panginoon, sa aking Diyos, sa lahat ng kabutihan na Kanyang ginawa sa akin? Verse 13, ang sabi, I will lift up the cup of salvation and praise the Lord's name for saving me. I will keep my promises to the Lord in the presence of all His people. The Lord cares deeply when His loved one once die. O Lord, I am your servant. Yes, I am your servant, born into your household. You have freed me from my chains. I will offer you a sacrifice of thanksgiving and call on the name of the Lord. And I will fulfill my vows to the Lord in the presence of all His people, in the house of the Lord, in the heart of Jerusalem. So makikita po natin dito, tinatanong po ni Haring David, sa Panginoon at Diyos ko, ano ang aking ihahandog? Ano ho? Sa lahat ng kabutihan niyang ipinagkaloob sa akin. Ano ho? So makikita po natin dito mga kapatid, si Haring David, hindi lang po siya nagsesettle doon sa mapasalamatan niya ang Diyos. Gusto niya po mga kapatid na merong pa po siyang gustong gawin na kung saan ay maipapakita niya po yung kanya pong pagpapasalamat sa ating pong Diyos. Na ang sabi po rito, siya ay magpupuri sa ating pong Diyos. Ano ho? Na nagligtas sa Kanya. Ano ho? At anuman yung Kanya pong mga pangako. Ano ho? Yun po ay Kanya pong tutaparin sa harapan ng bayan ng Diyos. Ano ho? Sa lahat ng hinirang ng Diyos. Sa harapan ng mga taong ito, anuman ang aking ipinangako, ay aking tutuparin. Ano ho? At ang sabi rin po, siya po ay lingkod ng Diyos. Kaya naman, siya po ay maglilingkod sa ating pong Panginoon. So makikita po natin dito mga kapatid, yung gratitude ni Haring David. Ano ho? Hindi lang po siya magpapasalamat, kundi ipakikita niya po, ano ho,
sa iba't ibang kaparaanan yung kanya pong pagpapasalamat sa kabutihan at kadakilaan ng ating pong Diyos. Kaya po, ang sabi niya po sa awit 34 verse 1 and 2, I will always thank the Lord. I will never stop praising Him. I will praise Him for what He has done. Ano ho? I will praise Him for what He has done. Ano ho? So makikita po natin dito mga kapatid, si Haring David, siya po ay mapagpasalamat dahil kinikilala niya na yung mga natatanggap niya, lahat ng meron siya, lahat ng iyon ay dahil sa kabutihan at dahil po sa biyaya ng kanya pong Diyos na kanya pong pinaglilingkuran. Kaya naman po mga kapatid, nais niya po, ano ho, na ipakita, nais niya pong ipahayag ang kanya pong pagpapasalamat sa ating pong Diyos sa iba't ibang kaparaanan. Naalala niyo po ba mga kapatid, nung sinabi po ni Haring David, ano ho, na siya po ay gagawa po ng templo para po sa Panginoon. Di ho ba? Nag-offer po si Arauna, ano ho, ng lote at hindi na po pinababayaran po sa kanya. Ang sabi po ni Haring David, I will not give to God that cost me nothing. Hindi ako maghahandog sa Diyos ng walang halaga. Ano ho? Ibig niya sabihin mga kapatid, kung ako man ay maghahandog sa Diyos, iyon ay galing sa akin. Ano ho? Ibig sabihin po mga kapatid, ayaw niya na nagbibigay po siya ng libre lang. Ano ho? Ng ibang tao. Kundi magbibigay po siya yung talagang galing po sa kanya. Ano ho? Sabi po ng isang quotation, thankfulness is the beginning of gratitude. Gratitude is the completion of thankfulness. Thankfulness may consist merely of words. Gratitude is shown in acts. Ano ho? Ang pagpapasalamat daw po mga kapatid, ito daw po ay pasimula ng pagiging gratitude. Ano ho? At yung gratitude daw po, ano ho? Ito daw po yung kakumpletuhan, ano ho? Ng pagpapasalamat natin sa Diyos. Ano ho? Thankfulness may consist merely of words. Gratitude is shown in acts. Yung thankfulness lang po, thankfulness daw po mga kapatid, ano ho? Yun po daw po ay sa pamamagitan po ng salita. Pero yung gratitude daw po mga kapatid, ay may kasama pong gawa. Ano ho? Ibig sabihin, hindi ka lang nagpapasalamat, kundi meron ka pang iba pang ino-offer. Ano ho? Meron ka pang inihahandog sa Diyos bilang pagkilala at pagpapasalamat po natin sa ating pong Diyos. Paano po ipinakita ng Samaritanong ito yung kanya pong gratitude sa ating pong Panginoong Kristo? Ano ho? Hindi po ba pwede naman din po na habang siya po ay naglalakad, pagpunta po doon sa punong saserdote, mga kapatid, siya po ay nagpapasalamat sa ating pong Diyos. Pwede naman po yon. At alam naman po yon ng Panginoon. Di ho ba? Kahit hindi po siya pumunta, alam ng Panginoon kung ang isang tao po ay nagpapasalamat. Sabi nga po dito sa talata, di ho ba? Alam niya kung ilan ang gumaling. Ang sabi niya po, di ba? Ang sabi niya po, hindi ba't 10 ang pinagaling? Ibig sabihin, alam po ng Panginoon na silang lahat na 10 ay gumaling. Ano ho? So, ibig sabihin po, hindi man po siya bumalik. Ano ho? At siya po ay nagpasalamat sa ating pong Diyos. Ibig sabihin po noon, mga kapatid, malalaman po yun ng ating pong Panginoon. Bakit? Sapagkat siya po ay all-knowing God. Ano ho? Alam po ng Diyos yung lahat ng bagay. Walang bagay na hindi po alam ng ating pong Diyos. Ano ho? Kaya po, mga kapatid, makikita po natin, pwede naman na magpasalamat lang. Ano ho? Pero mga kapatid, ang mapapansin po natin, hindi po siya nakontento na magpasalamat lang sa Lord. Ipinakita niya po yung kanya pong gratitude, ano ho? Sa ating pong Panginoong Kristo. Paano? Una, the Samaritan come back to Jesus. Ano ho? Bumalik po siya. Ano ho? Ang sabi po, ng verse 11, as Jesus made his way to Jerusalem, he went along the border between Samaria and Galilee. He was going into a village when he was met by 10 men suffering from a dreaded skin disease.
they stood at a distance and shouted, Jesus, Master, have pity on us. Jesus saw them and said to them, go and let the priests examine you. On the way, they were made clean. When one of them saw that he was healed, he came back. He came back. Siya po ay bumalik. Ano ho? Bumalik po siya para ipakita sa ating pong Panginoon. Ano ho? Na siya po ay lubos na nagpupuri, nagpapasalamat dahil po doon sa kabutihan ng ating pong Diyos. When was the last time, mga kapatid, na pinagpala ka ng Diyos na bumalik ka sa Kanya para magpasalamat? When was the last time? Ano ho? Kailan po yung huling pagkakataon na matapos tayong pagpalain ng Diyos, ikaw ay pinagkalooban niya ng iyong mga pangangailangan, ikaw ay na-promote sa iyong trabaho, or binigyan ka ng Diyos ng mga bagay na kung saan ay pwede mo mapagkakitaan. Ano ho? Binigyan ka ng Diyos ng iba't ibang mga gamit. Ano ho? Para sa pang-araw-araw mong buhay, kailan mo binalikan ang Lord para ikaw ay magpasalamat? Ano ho? Itong lalaking ito, when nang masumpungan niya na siya po ay magaling na, bumalik po siya kaagad sa ating pong Panginoon. Hindi niya po sinabi sa kanyang sarili, pupunta muna ako doon sa punong saserdote, magpapacheck muna ako, magpapa-examine muna ako. Pag ako ay na-examine na, at sinabi na ng punong saserdote na ako ay magaling na, tsaka ako babalik kay Jesus para magpasalamat. Hindi po, mga kapatid. That is faith. Ano ho? That is faith. Yun po ay pananampalataya. Hindi niya na po kinakailangan pang pumunta doon sa punong saserdote. Dahil pinagaling na po siya ng ating pong Panginoon. Kaya naman siya po ay bumalik sapagkat kinikilala niya na sa kanya pong buhay, si Jesus ang nagpagaling sa kanya. Kaya naman, bumalik po siya. Opo, mga kapatid, marahil siya po ay excited din po dahil nakalaya po siya doon sa kanya pong karamdaman. Pero mga kapatid, ang inuna niya, hindi po yung kanya pong pamilya. Ano ho? Kundi ang inuna niyang puntahan, walang iba, kundi yung nagpagaling sa kanya. Kamusta po tayo, mga kapatid? Kapag tayo po ay pinagpapala ng Diyos, sino po ang unang pinupuntahan po natin? Pamilya po natin, magulang natin, mga kapatid po natin. At sinasabi po natin na may kagalakan, na-promote ako, pinagpala ako ng Diyos. Hindi naman po masama. Pero, minsan, mga kapatid, nakakalimutan po natin na pasalamatan, balikan ang ating Diyos na siyang tunay na nagpala sa ating pong mga buhay. Pangalawa po, mga kapatid, the Samaritan praising Jesus. Hindi lang siya bumalik, kundi siya rin po ay nagpupuri. Ang sabi po ng talata sa verse 15, when one of them saw he was healed, he came back, praising God in a loud voice. Praising God in a loud voice. Ano ho? So habang siya po ay pabalik sa ating pong Panginoon, nagpupuri po siya. Ano ho? Nagpupuri po siya. At yung kanya pong pagpupuri hindi po mahina. Ano ho? Kundi ang sabi po rito, in a loud voice. Ano ho? Hindi po siya nahihiya na magpuri sa Diyos. Ano ho? Dahil siya po ay pinagpala po ng Diyos, talaga namang nilalakasan niya na siya po ay pinagaling na po ng Diyos. At dahil sa pagpapagaling po sa kanya ng Diyos, siya po ay nagpupuri, siya po ay malakas, ano ho? Na nag-aalay ng pagsamba sa ating pong Diyos dahil siya po ay pinagaling po nito. Ano ho? Saan po nanggagaling yon? Ano ho? Doon sa kanya pong puso na punong-puno ng pagpapasalamat. Alam niyo po, mga kapatid, kapag tayo po ay puno ng pagpapasalamat sa ating pong Diyos, hindi po tayo mahihiyang ibahagi, ipahayag yung kabutihan ng ating pong Diyos. Hindi po tayo matatakot, hindi po tayo magdadalawang isip. Ano ho? Na magpuri sa ating pong Diyos. Naalala niyo po ba si Haring David din? Di ho ba pinagpala po siya ng Diyos? At dahil sa pagpapala po sa kanya ng Diyos, ano ho? Di ho ba siya po ay nagsasayaw? Ano ho?
nagpupuri sa harapan ng mga tao. Ano ho, nagalit po sa kanya. Yung kanya pong asawa. Ano ho? At siya po ay napagsabihan. Ano ho? Pero sabi ni Haring David, mga kapatid, hindi siya mapipigilan sa pagpupuri sa kanyang Diyos. Dahil siya po ay pinagpala ng Diyos. Mga kapatid, yung pagpapasalamat po natin, wag ho nating kingkimin, ano ho, sa ating pong mga sarili. Ano ho, ipahayag po natin yung ating pong pagpupuri. Ano ho, upang sa ganun, malaman po ng mga tao na meron po tayong Diyos na napakabuti. Meron po tayong Diyos na walang katulad. Ano ho, meron po tayong Diyos na anuman ang pangangailangan po natin ay kaya pong ipagkaloob sa bawat isa po sa atin. Katulad po ng ng Samaritanong ito na sa kanya pong pagbabalik sa Panginoon, nandun po yung kanya pong pagpupuri, nilalakasan niya po. Minsan tayo po mga Kristiyano, ano ho, hiyang-hiya po tayo eh. Di ho ba? Para magpuri sa ating pong Diyos. Ano ho? Patotoo po natin, hindi po natin maikwento. Hindi ho natin masabi. Ano ho? Hindi ho natin maipahayag na tayo ay pinagpala ng Diyos. Ano ho? Kuminsan po mga kapatid, may mga bagay sa buhay po natin. Hindi naman kinakailangan pakita, ipahayag, pero proud na proud po tayo, pinakikita po natin. Pero yung pagpupuri, pagsamba po natin sa Diyos, nahihiya po tayo. Minsan nga po mga kapatid, mas malakas pa ho yung palakpak po natin doon sa mga idolo po natin eh. Di ho ba? Mas malakas pa yung sigaw po natin. Napapasigaw po tayo. Ano ho? Pero pagdating sa pagpupuri sa ating pong Diyos, ang nakalulungkot po ay tahimik po tayo. Pero yung lalaking ito mga kapatid, nung makita niya po na siya po ay pinagaling na ng Diyos, bumalik po siya at siya po ay nagpupuri sa Diyos na malakas ang kanya pong tinig. Pangatlo po, the Samaritan humbling himself at the feet of Jesus. Ano ho? Sabi nga po natin, paano po ba ipinakita ng Samaritano yung kanyang gratitude sa ating pong Panginoon? Una, bumalik po siya. Matapos niya pong makita na siya po ay magaling na, bumalik po siya kagad sa Panginoong Hesus. At habang siya po ay pabalik sa ating Panginoon, siya po ay nagpupuri ng malakas. Ano ho? At yung pangatlo po, ang sabi ng talata, verse 16, he threw himself to the ground at Jesus' feet and thanked him. The man was a Samaritan. Jesus spoke up, there were 10 who were healed. Where are the other 9? Why is the foreigner the only one who came back to give thanks to God? Tulad nga po ng sinabi natin, bakit ba dapat tayong maging mapagpasalamat? Eh kasi ine-expect ng Lord na tayo po ay maging mapagpasalamat. At yun naman po ay karapatan naman po yun ng Diyos. Bakit? Eh kasi pinagpapala nga po tayo ng Diyos eh. Ano ho? Kaya naman marapat lang na ang Diyos po natin ay ating pong papurihan. Ang Diyos po natin ay ating pong pasalamatan sa lahat ng bagay na ginagawa po ng Diyos sa buhay ng bawat isa po sa atin. Kaya po mga kapatid, pagdating niya po doon sa harapan ng Panginoon, agad-agad po siyang lumuhod. Ano ho? Sa harapan ng ating pong sa paanan ng ating pong Panginoong Kristo. At habang siya po ay nakaluhod po doon, siya po ay nagpapasalamat. Ano ho? Na para bagang sinasabi niya, Lord, kundi dahil sa iyo, hindi po ako gagaling. Kung hindi dahil sa iyo, malamang naghihintay na lang ako ng aking kamatayan. Pero dahil sa iyo, eto akong magaling na ako. Malakas. Ano ho? Ganun po siya. Ano ho? So makikita po natin dito mga kapatid, yung pagpapakumbaba ay isa po pa hong traits ng isang tao na marunong magpasalamat. Ano ho? Na puno po ng gratitude. Ano ho? Yung nagpapakumbaba. Ano ho? Ibig sabihin po mga kapatid ng kanya pong pagpapakumbaba, ano ho? Hindi niya kine-credit dahil siya ay mabuti, dahil siya ay magaling. Ano ho?
kundi kinikredit niya yon kay Jesus. Kay Jesus na nagpagaling sa kanya. Sabi nga po natin mga kapatid, ang pagiging mapagpasalamat ay mabuting bagay. Ano ho? Pero higit na mabuti na yung pagpapasalamat po natin ay ipinakikita rin po natin sa ating pong Diyos. Ito po ay pagpapakita ng ating pong pagpapasalamat, ng ating pong pagpapakumbaba sa harapan ng ating pong Diyos. So makikita po natin mga kapatid na sa pagpapasalamat, hindi lang natatapos po dito sa labi po natin. Dapat yung pagpapasalamat po natin ay may kalakip po na pagkilos din, may kalakip din po na gawa. Na kung saan meron po tayo talagang daladalang handog sa ating pong Panginoon bilang pagkilala at pagpapasalamat sa kabutihan ng ating pong Diyos sa ating pong mga buhay. Ano ho? Sa huli, mga kapatid, tingnan po natin, ano po ang naging pakinabang ng kanya pong pagpapasalamat sa ating pong Diyos, sa ating pong Panginoong Kristo. Verse 19 ang sabi, and Jesus said to him, get up and go. Your faith has made you well. Sabi po, sinabi ni Jesus sa kanya, tumayo ka na at umuwi, pinagaling ka na ng iyong pananampalataya. The Samaritan does not only receive physical healing as well as spiritual healing. Ano ho? Hindi lang po yung physical na kagalingan ang kanya pong tinanggap mula sa Panginoon, kundi tinanggap niya rin po sa Panginoon yung spiritual healing. Kung atin pong aaralin pa ho yan, mga kapatid, makikita po natin, mga kapatid, na yung kaligtasan ay ibinigay din po ng ating Panginoong Kristo dito po sa lalaking ito na marunong magpasalamat. Ano po yung nais po nating ipunto po rito, mga kapatid? Kapag tayo po ay marunong magpasalamat sa ating pong Diyos, mas lalo pa po tayong pagpapalain ng Diyos. Ano ho? Lalo pa po tayong pagpapalain ng Diyos. Ang sabi po ni Joel Osteen, pass the test of being grateful for the small things and big things will be released in your life. Pass the test of being grateful for the small things. Ano ho? Ang pagpapasalamat po pala, mga kapatid, ay para pong pagsubok. At kapag natutunan po nating maging mapagpasalamat kahit doon sa maliliit na bagay, sabi po rito, big things will be released in your life. Ano ho? So, ibig sabihin po nun, mga kapatid, kung ikaw ay marunong magpasalamat doon sa maliit na bagay, pagkakaloban ka ng Diyos ng mas malaking bagay. Bakit? Kasi mas marunong kang kumilala sa kabutihan ng ating pong Diyos. Gratitude opens up your heart and your mind, allowing you to reflect on the good that has happened to you, which in turn makes you happy and drives contentment in your life. Yun daw po pagkilala, pagpapasalamat, ano ho, ito daw po ay nagbubukas sa ating pong puso at sa ating pong isipan upang magkaroon po tayo ng pagninilay, ano ho, doon po sa mga mabubuting bagay na naganap sa ating pong mga buhay na kung saan, ano ho, ito po ang nagiging daan upang tayo po ay maging masaya, ano ho, at maging kontento sa ating pong mga buhay. Kaya po, mga kapatid, napakaganda po sa isang buhay ng isang tao na siya po ay marunong magpasalamat. Ano ho? Kaya po, mga kapatid, sa ating pong mga buhay, dapat po matutunan po natin na anuman ang tinatanggap po natin, malit man yan o malaki, ano ho, matutunan po natin na tayo po ay magpasalamat sa ating pong Diyos. Sapagkat ang pagpapasalamat po natin sa Diyos, yan po ay pagpapatunay na kinikilala po natin na anuman ang meron po tayo, yun po ay dahil sa kabutihan ng ating pong Diyos. Subalit, mga kapatid, nais din pong
sabihin po sa atin ng Diyos, nais din po niya na yung pagpapasalamat po natin ay atin pong ipakita sa pamamagitan po ng atin pong mga handog. Meron pong isang babae, mga kapatid, na napaka-generous sa kanya pong mga kaibigan. Kapag ini-invite niya po yung kanya pong mga kaibigan, na kumain po sa labas, kung ano yung gusto po nilang kainin, yung ang kanya pong ino-order. At pagkatapos po nilang kumain, nag-iiwan pa po siya ng tip doon po sa nagsisilbi sa kanila. Pero mga kapatid, ito pong babaeng ito na napaka-generous sa kanya pong mga kaibigan, siya naman po ay kuripot doon po sa mga needy. Minsan po mga kapatid, siya po ay pumunta ng palengke at bumili po ng saging. Ang sabi po ng matanda, dahil tinanong niya po kung magkano ang isa, ang sabi po ng matandang tindera ay sa pera po natin ay piso po isa. Pero ang sabi po ng babaeng ito, kukunin ko yan sa halagang 50. 50 sentimos. Pero dahil nga po, wala pa po siyang benta, wala po siyang magawa, kundi ibigay dun sa halaga na gusto ng babaeng yun. Makikita po natin doon, napaka-generous doon sa kanyang mga kaibigan, pero pagdating doon sa needy, sa taong nangangailangan, imbis na pakitaan niya po ng kanyang generosity, tinawad-tawaran niya pa po yung paninda ng matandang babae. Minsan ganun din po tayo mga kapatid, di ba? Sa ibang mga bagay, napaka-generous po natin. Pero pagdating po natin sa Lord, napaka-kuripot po natin. Dapat, mga kapatid, sa Lord po natin, hindi po tayo kuripot. Dapat, all out po tayo pagdating sa Panginoon. Bakit? Dahil ang lahat ng meron po tayo ay dahil po sa biyaya ng atin pong Diyos. Pagdating po sa Diyos, dapat mas generous po tayo. Kung generous po tayo mga kapatid sa family natin, kung generous po tayo mga kapatid sa ating pong mga kaibigan, dapat mas generous po tayo pagdating sa ating pong Panginoon. Bakit po? Dahil lahat ng bagay na meron po tayo ay galing po sa ating pong Diyos. At kapag tayo po ay marunong magpasalamat po sa Diyos, marunong po tayong magbalik ng pagpapasalamat sa ating pong Diyos, ang sabi po ni Apostol Pablo sa Philippians chapter 4 verse 19, "And my God will supply every need of yours according to His riches in glory in Christ Jesus." At buhat sa kayamanan niyang hindi nauubos, ipagkakaloob niya ang lahat ng inyong pangangailangan. So mga kapatid, sa buhay po natin, dapat po tayong maging mapagpasalamat. At dapat din po mga kapatid, maging generous din po tayo pagdating sa paghahandog po natin sa ating pong Diyos. Ano man ang sitwasyon po natin, ano man ang kalagayan po natin, lagi po nating sinasabi sa Lord, Lord, maraming pong salamat at narito po ang aming handog bilang pagkilala at pagpapasalamat sa ating pong Diyos. Dahil po, Thanksgiving Sunday po ngayon mga kapatid, nais ko rin pong magpasalamat sa ating pong Diyos sapagkat sa panahon po ng pandemya, hindi po namin naranasan na pinagkulang po kami ng Panginoon. Ang totoo mga kapatid, sobra-sobra po yung ibinigay po ng Diyos. Meron pong nagbigay po sa amin ng 25,000, meron pong nagbigay po sa amin ng 15,000. Meron pong nagbigay ng 2,000. During the time ng pandemic. Tapos po na-promote pa po ang inyo pong lingkod. Si Kaina na-promote din po. Napakarami pong blessing ng atin pong Panginoon. Kaya po mga kapatid, nakakahiya. Di ho ba? Na hindi po tayo talaga magpasalamat sa Panginoon. Nakakahiya na hindi po tayo maghandog sa ating pong Panginoon. Kahit sa panahon ng pandemya mga kapatid, masasabi po natin, hindi tayo pinabayaan ng Diyos. Masasabi po natin,
na hindi po tayo pinagkulang ng Diyos sa ating pong mga pangangailan. Kaya po ngayon, mga kapatid, Thanksgiving Sunday po natin, huwag po nating hayaan na hindi po natin maipahayag, hindi po natin maipakita sa ating pong Diyos yung ating pong pagpapasalamat. Maging generous po tayo, mga kapatid, sa pagbibigay sa ating pong Diyos. At ang Diyos, mas lalo po siyang magiging generous sa bawat isa po sa atin. Sapagkat ang Diyos po, ang sabi niya po sa kanyang salita, ang nagtatanim ng marami, mag-aani ng marami. Ang nagtatanim ng konti, konti rin ang kanyang aanihin. At meron po tayo mga kapatid, naranasan po nila kung paano po sila pagpalain ng Diyos. At dahil po doon, patuloy naman po nilang pinapupurihan, pinasasalamatan ang ating pong Diyos. Kailan lang po mga kapatid, kaming dalawa po ni Pastora, nabiyayaan po ng 2 salamin. So, ang halaga po ng salamin, 10,800. Biyaya po ng Diyos. Kaya po, purihin po ang Diyos sapagkat ang Diyos po natin ay napakabuti. Napakabuti po ng ating pong Diyos. Tayo po ay magpuri, magpasalamat sa ating pong Diyos. Dakilang Diyos at aming Ama, hindi po sapat, Panginoon, ang aming pong mga labi upang ipahayag ang aming pong pagpapasalamat, Panginoong Diyos. Sapagkat kulang po, O Diyos, ang aming pong mga daliri, kulang po, O Diyos, ang aming pong mga oras upang isa-isahin ang aming pong mga tinanggap mula po sa iyo, O God. At dahil po doon, Panginoon, kami po, O Diyos, ay nag-aalay po sa iyo ng aming pong papuri, ng aming pong pagsamba. At kami rin po, O Diyos, ay maghahandog po sa iyo. Dalangin po namin sa iyo, Panginoon. Ang handog na ibibigay po namin sa iyo, Panginoon, ay yung pinaka-the best na maihahandog po namin sa inyo, O God. Sapagkat ikaw, kung magbigay sa amin, ay the best. Kaya naman, marapat lang, Panginoong Diyos, yung the best ang ibigay po namin sa iyo. Totoo po, Panginoon, na hindi ka po namin ma-outgive dahil hindi po namin kayang tapatan ang iyong kabutihan, ang iyong kagandahang loob. Subalit sa amin pong mga buhay, pwede pa rin po namin, O Diyos, na maihandog sa iyo yung pinakamainam na handog. Na kung saan, higit ka po, O Diyos, na malulugod sa amin pong ihahandog sa iyo. Tulungan mo po kami, Panginoon, na every time na meron po kaming ihahandog sa iyo, every time na meron po kaming ikukumit sa iyo, O Diyos, ito po talaga ang amin pong ibinibigay. Sapagkat marapat lamang po na ikaw ay paghandugan po namin. Pagpalain niyo po, Panginoong Diyos, ang mga ihahandog po namin at nawa po, O Diyos, magamit po ito para po sa iyo pong iglesia. Purihin ka, O Diyos, sambahin ka. Ito, O Diyos, ang aming dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus na aming Panginoon at tagapagligtas. Amen. Do you know this Jesus? Do you
Sa ating pong mga handog, mga kapatid, ito po ay dadalhin po natin sa ating pong kapatid na Chris. Ano po? At yung mga handog po natin na yan, mga kapatid, yung ating pong Thanksgiving offering, para po sa Panginoon, ay lalaan po natin, gagamitin po natin para po sa pangangailangan ng ating pong church. Kaya po mga kapatid, patuloy na ipakita po natin yung ating pong pagpapasalamat sa ating pong Diyos. At sa ating pong pagtatapos, mga kapatid, tayo po ay tumayo at tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos at aming Ama, maraming pong salamat sa malayang pagsamba. Salamat din po, O Diyos, sa iyo pong mga salita. Salamat po, O Diyos, sa mga hamon na ibinigay niyo po sa bawat isa po sa amin. Nawa nga po, Panginoon, ang aming pong pagpapasalamat ay hindi lamang po hanggang dito sa aming pong mga labi, kundi sa aming pong pamumuhay, sa aming pong mga kaloob, sa aming pong mga handog para sa iyo. Nawa po, O Diyos, maipahayag po namin dito ang aming pong pagpapasalamat sa iyo. Pagpalain niyo po, O Diyos, ang bawat kapatiran, pagpalain niyo po ang bawat kasama po namin sa pagsamba na ito. At nawa nga po, O Diyos, patuloy ka po, O God, na mangusap, patuloy ka po, O Diyos, na mag-impart ng mga katotohanan habang patuloy po naming binubulay-bulay, O Diyos, ang mga salita mo na amin pong napakinggan, O Diyos. Lord, kung paanong yung 10 ketongin ay gumaling sa kanila pong mga karamdaman, Panginoong Diyos, amin din pong inilalapit po sa iyo ang mga kasama po namin na meron pong mga karamdaman, O God. Nananalig po kami na ikaw ang aming Diyos na nagpapagaling ng lahat ng uri ng karamdaman. Kaya naman, O Diyos, sa oras na ito, abutin mo po sila ng iyong makapangyarihang kamay. Igawad mo po, Panginoong Diyos, ang iyo pong kagalingan sa bawat isa po sa kanila, Panginoon. At nawa po, Panginoong Diyos, sa umaga pong ito, patuloy mo rin pong katagpuin ang iba pang mga pangangailangan ng mga kapatiran, O Diyos. At sa pamamagitan, O Diyos, ng iyong lingkod, gawad mo po ang iyong basbas sa iyo pong mga anak. Mga kapatid, pagpalain nawa kayo ng Panginoon at ingatan, paliwanagin nawa ng Panginoon ang kanyang mukha sa inyo at mahabag sa inyo. Ilingap nawa ng Panginoon ang kanyang mukha sa inyo at bigyan kayo ng kapayapaan. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, at Espiritu Santo. Amen. Amen.